Ang nakaraan. Labis ang galit nitong si Eugene dahil pinalis ng kanyang mga magulang itong si Johnny. Siya daw kasi ang naging dahilan kung bakit hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang mami Jessa. Sino ba ang batang iyon sa buhay mo, Eugene? Bakit ka na lamang ang halaga nito sa'yo? Hindi ba gusto niyo magkaroon ng apo tapos ngayon may bata sa bahay natin, hindi niyo naman tinatrato ng maayos? Dahil ba sa gusto niyong makasal ako kay Eunice at gumawa kayo ng paraan? Hindi ko pinaglaban ng babaeng totoong mahal ko, si Mildred. Alam niyo na siya talagang babaeng mahal ko, pero itong nakaraang linggo lamang ay pumanaw siya. Masakit para sa akin, ma'am, dad. Mabuti na lang nagbuong ang pagsasama namin noong dalawa. Yun ay si Johnny. Hindi niyo ba napansin na kamukha ko ang bata ngayon? Ang ibig sabihin noon, anak ko siya, ma'am. Hindi ko muna sinabi sa inyo dahil alam ko naman na hindi niyo gustong makita siya, hindi ba? Pero mula noong nagloko si Eunice, noon ko lamang napagtanto na nagkamali ako. Wala na si Mildred at hindi ko hayaan na pati ang anak ko ay mawala rin sa akin. Ano? Eugene? Totoo ba yung sinasabi mo? Kung ganun, siya ang tagapagmana ng ating ari-arian. Kung ganun, kailangan natin siyang mahanap sa madaling panahon. Sorry, iho. I-realize na hindi si Johnny ang naging dahilan. Siguro, yung pagiging matanda ko ang naging dahilan. Sinasabi ko na sa'yo, Jessa. Kaya pala magaan loob ko sa kanya dahil apo natin siya. Dahil siya pala ang may dugo ng ating pamilya. Dahil sa sobrang pananabik, agad nagtungo ang tatlo sa malapit na bahay ampunan dahil gusto nilang muling makuha itong si Johnny. Samantalang naiwan naman itong si Joanne sa bahay. Excuse me, sir. Ano ba bang kailangan nila? Miss, nandito ba si Johnny? Yung batang dinala dito? Johnny? Yung batang medyo may kagapuhan? Oo, miss, siya na nga. Nako, wala na po siya, sir. Sa ngayon kasi, meron na kasing kumuha sa kanya mag-asawa at umampun. Kalabas lamang nila kanina. Mga kalahating oras ang nakalipas. Ano? May umampun sa kanya? Hindi ito maaari. Kailangan ko siyang mabawi mula sa kanila. Kailangan ko makuha. Pero sir, ang sabi kasi ng dala dito sa kanya, wala na itong magulang. Miss, gusto ko makausap ang mga taong umampun sa kanya. Sa anak ko. Kahit bigyan ko sila ng malaking halaga, kapalit ng anak ko. Sir, ito nga pala si Richard at Isabel Tolentino ang nakakuha sa anak mo. Hello? Sino to? Mr. Tolentino? Yes, speaking. Pakiusap naman oh. Gagawin ko ang lahat. Magkano bang gusto mo? Ibalik mo lang sa akin si Johnny, ang anak ko. Mister, pasensya na pero nasa Paris na kami ngayon. Isa pa, napamahal sa amin itong batang ito at legal ang pag-adapt namin dito. Ibinaba ng lalaki ang phone. Bakit, Eugene? Dad, ma'am. Nasa Paris si Johnny, hindi ko alam kung makukuha pa natin siya. Sir, pasensya na pero talagang hindi natin siya makukuha, pero na lamang kapag malaki na ito at ipaalala niya sa mga umampun sa kanya na meron siyang totoong mga magulang. Hindi tumatanggap ni Eugene dahil mas naging malayo tuloy sila sa bawat isa. Wala na silang nagawa pa kundi umuwi na lamang at nagpakalasing ang lalaki dahil masakit tanggapin ang lahat para sa kanya. Sir, ano bang nangyari? Joanne, ang sabi ni Dad, ikaw ang nadala kay Johnny sa ampunan. Bakit mo sinunod ang utos nila? Sir, kung hindi ko po yun susundin, matatanggal po ako sa trabaho. Paano pang pamilya ko? Wala na ang anak mo si Johnny. Hindi ko na siya makita pang muli dahil nasa ibang bansa na ito. Sir, totoo nga hinala ko na may namagitan sa inyong dalawa na Johnny. Oo, pero hindi ko alam kung saan ko siya hagalapin sa Paris. Sir, mahal niyo ba si Johnny? Oo naman. Siya ay anak ko. Kung ganun, may papakilala ko sa inyo. Ano ibig mong sabihin, Joanne? Basta, sumama mo na kayo sa akin sa bahay namin at siguraduhin kong masisihan kayo. Hindi alam ni Eugene kung anong sorpresa ang maharap niya doon. Edwin? Nasaan ang mga bata? Aba, Joanne, bumalik ka na. Siya na ba si Mr. Eugene Suarez? O Edwin, siya ang anak ng mga amo ko. Tinawag ni Edwin ang tatlong bata na kasalukuyang naglalaro.
Johnny? Ikaw nga. Mabuti naman at hindi pala ikaw yung nasa ibang bansa. Paano nangyari to, Joanne? Nako sir, ito kasi mami at daddy mo. Pilit nilang ipapadala sa ampunan si Johnny, ngunit imbis sa ampunan ay sa bahay ko na lang dinala. Naisip ko kasi na baka mahalaga sa'yo ang batang ito. Hindi nga ako nagkamali. Niyakap ni Eugene itong si Johnny. Anak, sorry kung napanghinaan akong loob. Johnny, ako ang papa mo. Naging kami noon ng mama Mildred mo pero naging mahina ako. Sana mapatawad mo ko, anak. Hindi na ako makapayag na muli tayo maghiwalay. Maraming salamat, Joanne. Patawin ko itong malaking utang na loob sa'yo. Dahil dyan, kahit ilang araw ka pa mo nang hindi pumasok, ako nang bahala sa sahod mo. Naku sir, baka magalit sa akin ang mami at daddy mo. Hindi yan. Joanne, sila ang may malaking utang na loob sa'yo dahil sa ginawa mo. Sa araw ding iyon, umalas na rin ang mag-ama habang nakasakay ito sa kotse. Paano to? Galit naman sa akin si Lola. Ako daw kasi ang dahilan kung bakit siya nagkakasakit. Hindi, Johnny. Sinabi ko na sa kanila ang lahat at nagsisi ang lola mo. Alam mo bang kung gaano kasabik ang lolo mo, mas sabik ang lola mo na makita ka at gusto niya humingi sa'yo ng sorry. Dad, Ma'am, nandito na kami. Napaluha itong si Jessa na makita ang bata. Hindi niya kasi lubos akalain na ito pala ay kadugo nila. Sorry Johnny, kung hindi kita trinato ng maayos. Tama ang lolo mo. Isa kang mabuting bata at kahawig mo si Eugene noong bata pa ito. Ngayon ko lang ito napagtanto ang lahat. Niyakap na mahigpit na Jessa ang kanyang apo. Ang dating malungkot na pamilya ay biglang naging masigla dahil kay Johnny. Ilang araw ang nagdaan. Laking gulat ng lahat dahil sa pagdating ni Eunice sa mansion. Anong ginagawa mo dito, Eunice? At talaga bang ang kapal naman ng mukha mo para pumunta pa dito? Ito bang dahilan, Eugene, kung bakit ka hindi sumabay sa akin noon? Eunice, huwag mo na ibahin ang usapan natin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo. Eugene, hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Tandaan mo, kasal tayo. At hindi ako papayag na magpaghiwalay ka sa akin. Maya-maya pabigla itong lumapit kay Johnny at sinabunutan niya ito sa buhok. Anong ginagawa mo, Eunice? Huwag mong saktan ang apo namin. Ma'am, pati ba kayo? Nabilog na ng batang ito? Huwag kang masalita ng ganyan, Eunice, dahil apo ko siya. Ma'am, kasal kami ni Eugene. Kaya kung anong meron siya, akin rin. Pwera na lamang sa batang ito. Pwede ba, Eunice? Tumahimik ka. Alam mo dati, gusto kong ikaw ang maging asawa ni Eugene pero habang tumatagal, hindi ko na nagustuhan pa ang ugali mo. Ma'am, kahit ano pang sabihin mo sa akin, asawa ko pa rin si Eugene at hindi magbabago yun. Yan ang nakala mo, Eunice. Pwes, nagkakamali ka dahil hindi totoo ang inyong kasal ni Eugene. Binigay ko lamang yun dahil kailangan pa ng agreement na kanyang dating asawa pero hindi ko siya nakita kaya walang pumirma. Kaya sa huli, hindi pa rin kayo totoong mag-asawa ni Eugene. Ano? Niloko niyo lang kami? At least Eunice, alam din namin na nagtaksil ka sa anak namin. Umalis ka na. Umuwi ka na kung saan ka galing. Pinakita na Jessa ang peking dokumento ng kanilang kasal. Labis ang hiya ng babae kaya naman sa araw ding iyon muli itong bumalik sa Europe. Mula sa araw na iyon, hindi na naging mainit pa ang ulo nitong si Jessa. Sa halip siya pa ngayon ang nag-alaga sa kanyang apo. Alam niyang malaki ang kanyang kasalanan sa ina nito, ngunit labis niya itong pinagsisihan. Minsan sa ating buhay, hindi may iwasang nagkakamali talaga tayo sa ating desisyon. Pero hanggat may buhay at pag-asa, kaya nating malutas ang problema at muling maitama ang pagkakamali. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at paalam.